Our Daily Bread, April 22, 2024 by Karen Pimpo, that entitled Community in Christ. For today's scripture, we have Ecclesiastes o mga mangangaral, 4 versikulo 7 hanggang 12. Sabi dito, mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And it goes like this. I knew that the only way to succeed was to forget about home and my wife, son and daughter. Said Jordan, I have found I can't do that. They are woven into the fabric of my heart and soul. Alone, in a remote area, Jordan was participating in a reality show where contestants are asked to survive outdoors with minimal supplies for as long as possible. What forced him to forfeit was not the grizzly bears, freezing temperatures, injuries, or hunger, but an overwhelming loneliness and desire to be with his family. So sabi, si Jordan daw ay isang participant or kalahok sa isang patimpalak na kailangang makatagal sa pamumuhay sa labas. Yung literal na sa labas talaga. Kung saan yung kagamitan nila ay may limitasyon. Iilan lamang. At ang sabi niya, ang tanging chance o paraan para siya ay magwagi ay dapat hindi niya alalahanin ang kanyang pamilya. Kailangan isipin niya na wala siyang uuwi ang pamilya. But he stated na hindi niya kaya. Dahil sila ay nakatagpik, woven, sa kanyang puso. Kumbaga, yung tela na kapag hinugot mo yung isang hibla, magkakaawang na. That's life without the people you choose to involve in your life. Kapag nawala sila, kulang ka na. And sabi, hindi daw ang mga mapanganib na oso, lamig ng temperatura, sugat o kagutuman ang naging dahilan ng pagsuko ni Jordan. Kundi yung dagan ng kalungkutan at ng pananabik na makapiling muli ang kanyang pamilya. We might have all the survival skills necessary for the wilderness, but separating ourselves from community is a sure way to fail. The wise author of Ecclesiastes said 2 are better than 1 because one can help the other up. Sabi, pwede tayong maging proud to say na handa na tayong sumugal sa labas. Sapat na ang ating kaalaman kahit tayo ay malayo. But the biggest challenge is not that. Ang pinakamalaking pagsubok dito ay yung malayo ka sa iyong kinagisnan, sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Christ-honoring community, even with all its messiness, is essential to our thriving. Ang komunidad daw na direktang sumusunod sa Diyos kahit kung minsan ay magulo, ay mahalaga sa ating pamumuhay upang umusad. We don't stand a chance, wala tayong kakayahan. Wala tayong tsansa against the trials of this world if we try to tackle them on our own. Kung tayo ay mag-isa, hindi natin madadaig anumang problema. Always remember that. A someone who toils alone toils in vain.
Those who choose piniling mag-isa, mamuhay mag-isa, ay mamumuhay ng miserable. Hindi man ngayon, but soon, and the future. Siguro kapag matanda ka na at marami ka nang hindi kayang gawin, sino ang tutulong kung piniling mamuhay mag-isa? Diba? Without community, we are more susceptible to danger. Unlike a single thread, a cord of 3 strands is not quickly broken. The gift of a loving, Christ-focused community is one that not only provides encouragement, but also gives us strength to thrive despite challenging situations. We need each other. Pinaka-pwedeng sabihin na nating famous dito ay, no one is an island. No one can live a life alone. At kung sasabihin mo man na, you can, then that's being boastful. Kasi that also states that you are perfect in your eyes, that you do not need other people to contribute, kasi kaya mo lahat. You know, I experienced living far from home. Hindi madali. Panibagong pangingilala, pakikisama, bagong mga daang kakabisaduhin, pagkain kailangang tipirin, pagkamis na kailangang tiisin, madami pang iba. As in, sobrang dami. And you know what defeated me back then? The feeling of loneliness and deep longing. Yung kahit may kasama ka at nakakausap ka minsan, still not enough to fill that gap. Kasi, ang hirap i-open ang buhay mo sa stranger. So, you're just going to be back with your family. Kasi sila yung pinagkakatiwalaan mo. And with that, during those time, si Lord yung naging sandigan ko. Sa tuwing nagpipray ako, I'm asking God to give me strength for another day. And another, and another, and another. Kasi mahirap talaga. At alam ko, hindi lang ako ang nakakaramdam nun. Kaya for those who are in deep longing, lahat ng malungkot, lahat ng mag-isa, mga iniwan, pwede na rin ng iwan, ask God for strength. Kasi hindi talaga natin kakayanin. Mahirap kapag walang guidance. Baka imbis na makabalik tayo sa pinagmulan, maligaw tayo sa kasinungalingan. God bless everyone.